28 to 29 is our text. Basahin po natin. Verse 28. And now, little children, abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink from Him in shame at His coming. If you know that He is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa oras kong ito ay kami po muli nagpapasalamat sa salita mo na aming matutunghayan sa umaga pong ito. Yan po na ang salita po ninyo ay maintindihan po namin sa tulong po ng banal na Espiritu. Makuha po namin po Diyos ang pinakabuod ng mensahe at magbigay po sa amin ito Diyos ng kagalakan. Kung mayroong mga kasalanan na dapat pa namin ipupisan, mga pangako na dapat po namin yakapin, mga prinsipyo na dapat po namin ipamuhay, mula po ito Diyos ay magawa po namin sa tulong po ng aming Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po muli Diyos sa oras po ito at sa inyo po ang pagsamba at pagpuri sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay. So, this is the third time na mapag-usapan po natin about confidence. Nung una is having confidence in prayer. Whatever the heart dictates, ano man po ang sinasabi ng puso po natin, ay hindi po yun ang magbibigay para hindi po tayo manalangin sapagkat it is our duty. Duty po natin po yun. Whatever the heart dictates ay gagawin mo because of your duty. Pangalawa, it's having a confidence in loving our brother. Hindi rin makakapagpigil yung mga bagay kung ano yung dinidikta ng puso po natin. Hindi, mamahalin po natin ang ating mga kapatid because it is a command. Utos po yun. Whatever naman po yung mga bagay na hindi mo nagustuhan sa iyong mga kapatid, whatever na nangyari, ay mahal mo pa rin ang iyong kapatid because it is a command. And the last time is having confidence in our salvation. So we know, bilang isang ligtas, of course, alam mo na kung saan sino nagsasabi na ikaw ay ligtas through the word of God. The Bible says so. No? Alam ko yun ay nagkakaroon po tayo ng tiwala sa Diyos. And now, we come now to the confidence at Christ's coming. Before that, ang First John. Ang First John ay sinulat po ito at tandaan po natin na there is no book of the Bible that is more profitable for Christian, particularly to those new Christian, young Christians. Kaya sa pag-aaral po nito ay makita po natin kung ano ang pinaka-specific purpose ng First John at makikita po natin in First John chapter 5 verse 13. To your Bible, basahin nyo na lang to your eyes. Ayan po yung specific purpose kung bakit sinulat ang First John. The rest ay ito yung bunga. That's why having confidence at Christ's coming. Right? Tandaan po natin, mahalaga na ikaw ay makita mo na meron kang buhay na walang hanggan. It is the utmost importance that we know that we have eternal life. Siguro naman, hindi lang sapat po yun na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. What about the others? Our life as a Christian
ibig lang sabihin, hindi na natin bibigyan ng kahalagaan mga yon. Bagamat meron na tayong buhay na walang hanggan, hindi na ba tayo lalakad ayon sa kalooban ng Diyos? Hindi na ba tayo gagawa o kikilos abang meron tayong responsibilidad bilang mga Kristiyano? Pababayaan na lang na ba natin po yun? It's just waiting na lang tayo na darating ang ating Panginoon. I think hindi po yan scope ng buhay na walang hanggan. No? Kapag meron ka lang buhay na walang hanggan, everything na gagawin po natin, yan naman po magiging dahilan. Kaya po tayo patuloy na nagsusumikap na matuto pa, umunlad ang ating pananampalataya. That's why, again, nandito po tayo para mapag-aralan ang mga bagay-bagay. Now, in our introduction sa ating topic, alam po natin the time is coming, right? Alam natin, ligtas na po tayo, everything is good. No? Bagamat meron po tayong mga inaharap na problema, alam na po natin kung paano po natin tatawiran po yan. Kasi mananampalataya ka at alam mo may buhay ka na walang hanggan. So, it matter na lang na talagang matatakpan lahat ng mga bagay po yun. So, we are waiting this time coming na tayo po ay aharap lahat sa harapan ni Kristo. When judgment seat of Christ come, right? Lahat po tayo ay harap. Okay? While alam naman po natin that God has ordained Christ to be the judge of the world. Believers or unbelievers will appear in Christ. Lahat po tayo ay aharap po sa Diyos. Therefore, we must all appear before Christ. So, hindi po natin maiwasan po ito. Yan sa ating text, sometimes Christians are ashamed dahil siguro may mga bagay na hindi pa nila nabibitawan, although they are claiming that they are a Christian. Pero something na nagbibigay sa kanila, having confidence, yung mga bagay na hindi nakikita ng mga ibang kapatiran. But somewhere na merong mga bagay din na hindi pa niya maaaring isinusuko sa ating Panginoon. Kaya yun ang magbibigay sa kanya, kaya nahiya pa siya na darating ang ating Panginoon. So, many people think that, no? In the day of judgment, alam naman po natin, for us, we have a great apprehension. Alam po natin na sigurado ako, right? Sigurado kayo. Sigurado po tayo because yung common denominator lang naman is yung we know Christ died for our sins and tinanggap po natin bilang tagapagligtas po natin. Right? The rest, bunga na lang yun ng yung kaligtasan. Diba? Kung wala yun, ito na nga yun. Baka mahiya ka o mahiya tayo na humarap sa ating Panginoon. And sometimes naman, probably for good reason, they fear that day, no? Dahil siyempre, may mga tao din na alam po nila na sila ay nabubuhay during that time na kanilang buhay sa ibabaw ng lupang ito. But mind you, bilang pagmamahal sa mga kaibigan na wala pa kay Kristo, don't pacify your heart. No? Huwag mong takpan ang puso mo just to have peace with Christ that tama na ito, gagawin ko, magpakabuti lang ako. Sigurado, no? Mapupunta ako sa langit. No, that's not the right attitude to do. The reason kung bakit
merong Kristiyano na wala silang confidensya because they are trying to pacify their hearts. Pero hindi po yan ang dapat natin gawin. The right is to make your sarili mo na maging tama ka sa Diyos through Christ. Wala nang iba. Para makasama ka or magkaroon ka ng confidence for Christ's coming, second coming, you must take right. Itama mo ang iyong sarili sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ay, wala nang ibang reason kundi si Kristo lamang. Why? Because alam naman po natin, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang lahat ng tao ay naniniwala kay Kristo na siya ay namatay sa krus. Yun. Itama po natin. Hindi po pwede yung magtakpan lang natin yung mga bagay para lang maging mapayapa tayo sa Diyos. Kundi, tignan po natin si Kristo bilang siya ang kadahilanan para maitama po natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Right? But there are some also who fear the coming of that day. Hindi nga nila alam. Okay? Of course, kapag hindi mo alam, you cannot go. No? Hindi ka pwedeng humarap boldly sa Diyos. Di ba? Sino ang makakapagsiguro kung hindi mo naman kilala si Kristo? Naghihintay ka na darating si Kristo, lahat naghihintay, darating si Kristo. And yet, wala namang ginagawa. Ganun na lang ba yun? Of course, sabi nga, lahat naman tayo haharap. Even unbelievers ay haharap. Pero, kailangan, you can stand before Him with great boldness if you know Christ. That's why John wrote this first epistle. Ang desire po niya ay para tulungan ang mga nagbabasa, mga Kristiyano o mga tao para maintindihan at magkaroon ng kumpiyansa sa ating Panginoon before He comes. Diba? Yan yung dapat po natin makita o makita ninyo man, especially wala pa kay Kristo. Magkaroon ka ng kumpiyansa. Sigurado ka ba? I don't know. Ganun lang ba yun? For us, of course, alam na po natin. Wala nang makakapagpigil po na. Wala nang makakaalis po noon ang mga bagay na yun. That's why, tema ng sulat ni John ay naka-address po doon sa mga tinatawag na my little children. O bakit tinawag niyang mga little children ang mga mananampalatayang ito? Right? Bakit little children? Ang Greek word ng little children is teknion. Teknion. Nabasa niyo na or na-research niyo na. Ito po ay isang termino ng pagmamahal sa bawat isa sa atin bilang membro, bilang pamilya ng Diyos. Right? Bilang merong karapatan na makisalamuha sa Diyos o sa ating Panginoon because of your being forgiven of your sin. Kaya tawag sa'yo ni John, my little children. Kaya nga ipinapakita niya lang yung kanyang pagmamahal. That's why ang desire po niya is to understand, maintindihan po natin na meron po tayong kumpiyansa pagdating sa ating Panginoon. Kaya tingnan po natin, there are two things na ating pag-aaralan sa bagay na ito. Una, yung goal ni John, kung bakit niya tinawag na little children. And John's solution for obtaining this goal.
ang yung solusyon na ibibigay ni John. Okay? Para ma-obtain po natin itong bagay na ito. Una, number 1, John's goal for his little children. Okay? Una, to have confidence when Christ appears. The word confidence is parasia. Parasia. Medyo tayo ngayon sa Greek. Ang ibig lang sabihin po nito, frankness, bluntness, publicity, or assurance, bold, and confidence. So, si John ay hayagan din na sinasabi niya because meron po din siyang boldness. Kaya sinasabi niya po ito before the council of everything. Kaya hayagan yung sinasabi po ito para sa atin. Yung sabi ko sa inyo, bilang nag-uumpisa ng Kristiyano, pag-aralan mo ang 1 John, no? Para magkaroon ka ng boldness. Kaya makikita po natin. That's why those apostles, they are boldly preaching about the Word of God. Kasi sigurado sila. And we are so also preaching because sigurado din kami yung aming mga sinasabi sa inyo. May mga boldness, mayroon kaming katapangan na ipangaral po ito. Right? Even now. Okay? Even now, in Christ, we can have boldness and access with confidence to God. Kaya si Kristo na mismo, no? Ang ating kadahilanan. Kaya meron kang kumpiyansa na lumapit sa Diyos upang manalangin. Meron kang kumpiyansa sa Diyos upang mahalin ang iyong kapatid. Meron kang kumpiyansa sa Diyos para yung magkaroon ka ng assurance ng kaligtasan. Okay? Hindi naman po yun, mga kapatid. There are many instances in terms of boldness even in the throne of God. Meron kang kumpiyansa na lumapit sa trono ng Diyos para lang humingi ng awa at biyaya at tulong sa Diyos. Lahat ng po ito ay provide ng ating Panginoon. Okay. So John goal ay magkaroon po tayo ng some sort of boldness and confidence at Christ. Okay? When Christ appeared. And we have now. At meron po tayo noon. Diba? Kaya hindi po tayo natatakot. Christ, come. Dumating ka na. Inahawa natin. Diba? Even si John. Come Christ. Diba? So, meron siyang kumpiyansa. Meron din tayong kumpiyansa na dumating ang ating Panginoon. Okay? Tulad na. Meron kang kumpiyansa na lumapit sa trono ng Diyos ng biyaya. So, it means we can stand with confidence before Christ's throne of judgment. Okay? Wala ka ng takot. O wala na tayong takot pagdating ni Kristo. Pagdating ng judgment day. Oh, what a blessings. Yun po yung tangan-tangan po natin na wala po sa kanila. At meron po tayo. Imagine, no? Ikaw, tayo, hindi natin masikmura na tayo lang ang post meron ito. Of course, kaya nga natin pilit na ipinapangaral si Kristo sa mga ibang tao. Okay? Dahil meron tayong kumpiyansa pagdating ng judgment.
At yan po yung gusto po natin mangyari din sa kanila. Pangalawang rason, not to be ashamed when He comes. Right? The word ashamed means as kunumal or as kunumay. Or disfigurement, disgrace, shame, or oneself be ashamed. Right? Ginamit po ito sa isang unjust stewards attitude toward begging. No, in Luke chapter 16 verse 3. Yun yung tao na buksan po natin. Luke chapter 16 verse 3 para lang maintindihan po natin yung word na aiskos or aiskonomai. Ang sabi po dito, and the manager said to himself, "What shall I do, since my master is taking the management away from me? I am strong enough to dig, and I am ashamed to beg." Right? Kapag kabaligtad, having a boldness, yung isa naman ay nahihiya po siya. Diba? Of course, without, there's no confidence. Wala siyang tiwala sa Diyos. That's why John does not want us to be ashamed of. Ayaw niya na mangyari sa kanyang mga reader or during the time na kanyang mga sinusulatan, especially those little children. Ayaw ni John na tayo ay mapapahiya o mapapahiya ang ating sarili when Christ come again. Right? Ayaw niya marugdog na pinapalalahanan niya through epistles itong mga kanyang minamahal bilang little children at sa atin din mga kapatid. Alam niyo ba, to stand before Jesus at His coming with confidence and no shame, ay yan po yung goal ni John sa mga tao during the time, those we call them my little children. Yan po yung pinaka-goal. At yan din, dapat ang ating tinutubo o goal po natin bilang mga mananampalataya. So, paano tayo sigurado? How can we be sure that will be true of us? Sigurado ba na yan ay totoo para sa atin? That's why John, number 2, ay nagbigay po siya ng solution for obtaining this goal. Ano yung goal na sinasabi ni John? Una is abide in Him, in our text. Sumunod sa Kanya. Ito yung susi para magkaroon ka ng tiwala o kumpiyansa sa Diyos pagdating ni Kristo. Abide. Paano ba tayo mag-abide? Paano ba tayo sumunod kay Kristo? Samantala tayo ay sufisyente na tayo sa ating nalaman na meron tayong buhay na walang hanggan. Diba? So, what is the reason na kailangan sumunod pa ako? Hindi naman mapapawi na yun. Yung pinangako ng Biblia na meron ka lang buhay na walang hanggan. Diba? That's the reason. Yan yung mga rason ng mga ibang Kristiyano. Right? Kaya kung ayaw mong mapahiya pagdating ni Kristo, it means abide in Him. Paano mag-abide?
ano ang mga involvement dito sa abiding in Christ. Ay, marami, mga kapatid. Hindi lamang yung ikaw ay nandito tuwing linggo, nasa Bible study ka every Saturday, nasa prayer meeting, lagi po tayo. Ano ang ibig mong sabihin nito, Pastor? It means the Word of God, yung salita mismo ng Diyos. It means involved, letting His Word abide in us. Right? Salita ng Diyos. Kailangan nandyan ka. Salita ng Diyos, kailangan nasa iyo. Paano ka mag-aabay kung wala ang salita ng Diyos sa'yo? Diba? At yan po ang sinasabi ni John, chapter 2, verse 24. Balikan po natin ang ating text. Okay? John chapter 2, verse 24. Right? Sabi po dito, let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father. Okay? Ibig na sabihin, mananatili ka sa mga bagay na napakinggan mo kung saan lumago ang iyong pagiging Kristiyano, lumago ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya, ang iyong paglago ng maraming bagay sa buhay mo bilang Kristiyano. Sumunod ka doon. Huwag mo nang singitan. Huwag mo nang dagdagan pa ng mga bagay kung saan magpapalayo sa iyo para mag-abide sa kanyang salita. Right? It means nasa iyo ang mga bagay o mga katotohanan. At yan po yung sinasabi po ni John. Okay? Don't stop. Huwag kang titigil. Kasi kung tumigil ka na rin sa pagod. Di ba? Yan po yung magiging tendency po na. Don't stop. Never attempt na matigil po ang mga bagay po nila. Ibig lang sabihin, let His Word abide in us. Okay? Let His Word abide in us. Merong dalawang bagay na mahalaga na konsepto na dapat makita po natin po doon. Abiding in His Word. Una, that we know His Word. Alamin mo ang salita niya. Right? Ang tanongin kita, kilala mo ba si Kristo? Baka hindi na. Okay? Sa aming Bible class, inumpisa kami sa tawag nito, sa umpisa. Okay? Sa beginners. It's a good thing na bumalik ka doon. You must know Christ. The more you know Christ, the more, ibig lang sabihin, lalago ang iyong pagkakilala sa Kanya. Okay? Kailangan mo ba si Kristo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon mo makikita ang mga bagay. Hindi na yung sapat lang na, kilala ko na si Kristo, siya yung aking tagapagligtas at Panginoon. Period. No? Hindi ganyan ang nais ng Diyos sa isang Christian. Know Him well. Okay?
Ikaligtasan mo, of course, kilala mo na si Kristo, wala nang problema po. But ibang bagay. And it comes. Bawa merong kang problema, whatever, na dumating sa'yo, paano mo ngayon masasangga mo? Kung hindi mo kilala mismo ang salita ng Diyos o si Kristo mismo. Kaya, know His Word. Pangalawa, that we keep His Word. Right? Keep His Word. Ito lang sabihin, alam mo na. So, anong gagawin mo kapag nalaman mo na lakaran mo? Ipamuhay po natin. Walk! No? Lakaran po natin ang salita. Kaya tayo po ay napupersuade that the lack of confidence many Christian nawala sa kanila ang kumpiyansa because kulang pagkakilala nila the words of Christ. Di ba? Yan yung problema. Tapos naghihintay ka, sasabihin mo, hihintay ko na nga lang ang pagdating ng ating di ba? Eh, kesa kulang naman. Okay? Of course, lahat naman po tayo, yan po yung ating inihintay at song, di ba? Pero hindi yun eh. Okay? May kumpiyansa ka ba? May kumpiyansa ba tayo? O baka mamaya, di ba sabi mo, Lord? Di ba? O kukwestiyonin po natin po yun. Pero kapag may kumpiyansa po tayo, hindi na po yung problema. No? Doesn't matter. Ibig sabihin, hindi na po yun mahal. Okay? So, ano ba? Okay? Pagkakata mo ang salita ng Diyos, having properly studied the Word. Okay? So, babad po tayo. Kaya minsan, kapag ang isang kapatid ay hindi nagbabasa o study the Word of God, the Bible, ay mga problema. Kaya maraming mga Kristiyano, bagaman kasama po natin po sila. But kung titignan mo, tatanungin mo, wala silang kumpiyansa sa kanilang pananampalataya. Maraming kulang. Maraming kulang. Okay? Pero ang pinaka-solution, right? Or sometimes ang problema dahil wala silang kumpiyansa, maybe hindi nila alam ang scripture or even hindi nila ito binabasa. At least basahin mo man lang. Di ba? Basahin mo lang. Pero hindi po yun enough. Right? Bagamat yun ang umpisa, pero hindi po yun enough. Kundi, you must know. You must keep His Word. Di ba? Higit sa lahat, we must be doers of the Word. Yung apat na yun, sigurado ka, magkaroon ka ng kumpiyansa. Magkaroon tayo pagsitiwala. Okay? Alam niyo mga kapatid, only the one who practices righteousness and truly born of God and abiding in Jesus. Yun lang yung totoo po, no? Diba? Kung naging bunga ng pagiging Kristiyano mo, ay hindi lumago, hindi lumawa, naging kontento ka na ikaw ay
sa pagbabalik ni Kristo, sigurado ka, how come na hindi na-develop yung kumpiyansa mo? Diba? Ito yung kasiguruhan. Ito yung karagdagan. Parang kumpiyansa niya ay sigurado po tayo. Okay? Kaya tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po yung kumpiyansa na hinahanap po natin. Meron dito yung pangako ng Diyos, ang siyang magbibigay para magkaroon po tayo ng kumpiyansa. Diba? Alam mo na ikaw ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, magkakaroon ka ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, naniwala ka sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing at muling nabuhay. Yun yung magbibigay po sa atin ng kasiguran. And that's the reason, every reason, na meron po tayo to have confidence. Sigurado ka na. Kaya sabihin, siyempre, hindi naman kontento ang isang Kristiyano na hanggang doon na lang siya yung kanyang nalalaman. Right? Wala akong, maybe, may mga Kristiyanong ganyan na hanggang doon na lang sila. Hindi na sila nakatawid. Pero may mga Kristiyano talaga na they are seeking. No? They are trying kung paano sila lalago at lalago pa. Okay? Kaya unti-unti nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, tandaan po natin, the more we know and the more we keep the words of our Lord, the greater our confidence. Ibig sabihin ko na, magkakaroon ka ng malaking kumpiyansa na ikaw ay makakatayo before our Lord on that great day of judgment with all boldness. Okay? Yan ang gusto po ni John. So John says, abide in Him. Yan ang po ang dana. Okay? Again, in verse 24, 1 John. Ulitin ko po ulit. Therefore, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you will also abide in the Son and in the Father. Okay? Napayagan ba natin na ang salita ng Diyos abide in us? Okay? Kung salita ng Diyos ay sinusundan po natin, sigurado po tayo that you are truly abiding in the Son and in the Father. Dali na mong sabihin, di ba? Ako rin, naghihintay din sa pagbabalik ni Kristo. Lahat po yun. Ano ang madidistinguish ngayon yun? Of course, makikita po natin, meron ba siyang kumpiyansa. Sa anong paraan? Sa anong paraan meron kang kumpiyansa? Tago mo. Dakilang Diyos, salamat po kami sa pangako po ito. Alam po namin, Lord, meron kami nito, O Diyos, tiwala. Yari man, maybe today, tomorrow, o anumang araw na darating si Kristo,
boldness. Tumayo sa kanyang harapan. Dahil po ay naniniwala na ang salita mo ay aming sinusundan at kami po ay patuloy na sumusunod kay Kristo at sa lahat ng mga panuntunan ng Diyos ay sinusunod po namin. Higit sa lahat, Lord, si Kristo siyang aming tagapagligtas sa kasyan. And we are ready, Lord, to stand before our Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe nito na bigay po sa amin ng Diyos. Ang pag-asa, patuloy o Diyos na umaasa sa mga. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ng Kristo,